Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay ang talinhaga patungkol po sa manggagawa sa ubasan, mga ginigiliw. Ang ubasan po ay sumisimbolo po sa paglilingkod sa kaharian ng Panginoon. Ang kaubasan po ay sumisimbolo po sa pagtatrabaho ng mga lingkod ng Panginoon, ng mga pastol sa ubasan ng Panginoon, mga ginigiliw. At ang talinhaga na ito ay makikita po natin dito na ang soberenya ng Diyos o ayon sa kanyang pagpili o soberenya ng Diyos ay ayon sa kanyang pasya, mga ginigiliw, na kung saan ay hindi niya po tinitignan, mga ginigiliw, kung sino yung mauuna at sino yung mahuhuli, mga ginigiliw. No, dito nagsimula po siya na maghanap ng magtatrabaho sa kanyang ubasan ng maagang maaga. At pagkatapos lumabas ulit siya ng alas 9 ng umaga upang maghanap ulit ang magtatrabaho sa kanyang ubasan. At nung nakahanap siya ay makikita po natin dito na nagkasundo sila sa upa, mga ginigiliw, ng kanyang pagtatrabaho sa ubasan ng alas 9 hanggang sa alas 6 ng hapon o alas 7 ng gabi, mga ginigiliw. At pagkatapos noon ay lumabas ulit ang may-ari ng ubasan, mga ginigiliw, ng alas 12 ng tanghali. At ganun ulit ang kanilang usapan, no, ng upa, mga ginigiliw, no, ay magtratrabaho siya, mga ginigiliw, hanggang sa alas 6 ng gabi, mga ginigiliw. At pagkatapos noon, lumabas na naman ulit siya upang maghanap ng magtratrabaho sa kanyang ubasan ng alas 3 ng hapon, na ang upa ay parehas din ng katulad ng upa nang nagsimulang magtrabaho ng alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng umaga, at hanggang alas 3 ng umaga. Sila ay pare-parehas na ang kanilang upa ay pare-parehas, mga ginigiliw, no? At hanggang dumating ang alas 5 ng hapon, lumabas ulit ang may-ari ng ubasan upang maghanap ng magtratrabaho sa ubasan, mga ginigiliw. Kahit sabi niya dito sa 8, no, dito sa Mateo 20:8, mga ginigiliw, no, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari na sa ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho, sabi niya. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang nauna, inaakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang pilak, mga ginigiliw. So lahat ng nagtrabaho ng alas 5 ng hapon, alas 3 ng hapon, alas 12 ng tanghali, alas 9 ng umaga, alas 6 ng umaga, mga ginigiliw, pare-parehas po sila na tumanggap ng tig-iisang pilak, mga ginigiliw. So makikita po natin dito, mga ginigiliw, na wala pong kinikilingan ng Panginoon, na pare-parehas ang pagtingin ng Panginoon, yung nauna at nahuli, mga ginigiliw. Kahit sinabi niya dito, mga ginigiliw, na sa Mateo 20,
16, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. So ang pasya ng Panginoon, ito ay ayon sa kanyang soberenya, mga ginigiliw, no? Ayon sa kanyang kapangyarihan at soberenya, sa kanyang pagpili. Kaya wag nating sabihin na mas nauna akong Kristiyano. Dapat mas mataas yung gantimpala ko, mas mataas yung makukuha ko na posisyon or anuman. Mas mataas ang paglalagyan sa akin ng Panginoon sa kanyang kaharian, mga ginigiliw. Ganun po yung kaisipan ng mga ibang Kristiyano, mga ginigiliw. Sa kaharian po ng Panginoon, mga ginigiliw, base sa talinhaga na ito, na ibinigay ng Panginoon na halimbawa, mga nagginigiliw, pare-parehas po ang pagtingin ng Panginoon sa atin, mga ginigiliw. Walang nauna, walang nahuli, mga ginigiliw. Ang kanyang soberenya sa pagpili ay pare-parehas, mga ginigiliw. No? Ang sinabi lamang sa atin ng Panginoon, wala po tayong dapat gagawin, kundi ibahagi lamang, mga ginigiliw, ang kanyang kaharian. Ibahagi po natin ang magandang balita, ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. No? Huwag nating isipin at akalain na ako ang mauna. Ako ang nauna na isang Kristiyano. Dapat ikaw, nagtatangi na tayo sa loob ng iglesia, mga ginigiliw. Ang pagtingin ng Panginoon, ang soberenya ng Diyos ay pantay-pantay. Ang pagtingin niya sa lahat, mga ginigiliw. No? Walang nauna, walang nahuli, no? Walang obispo, walang mababa na pastor. Actually, ang obispo, ginamit lang ni Pablo yan sa isang iglesia ng kanyang mga sinulatan, mga ginigiliw. Actually, ang sinabi ng Panginoon, hindi niya sinabi na ang isa sa inyo ay obispo, ikaw mababa ka, hindi. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, lahat ng sinabi niya sa atin, you should be a servant of the servant. Yun lang ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi sa kanyang mga lagad, mga ginigiliw. Hindi siya nagbigay ng posisyon, mga ginigiliw. So yun lamang po. I hope you are being encouraged muli sa salitang ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po nating tangkilikin ang gawain na ito ng Panginoon at ibahagi po natin ito, mga ginigiliw, sa ating kapwa upang marami pa pong makakilala sa ating Panginoon. God bless everyone. I love you with the love of the Lord.